Bantay sarado ngayon ang Department of Agriculture sa mga issue sa asukal tulad ng smuggled shipment kamakailan na natagpuang may bakterya sa Negros Occidental. Apektado rin ng peste ang halos 600 hektarya ng tubuhan. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Natagpuang may mesophilic bacteria ang 2 sa 4 na container ng asukal na nasabat nung nakaraang linggo ng Department of Agriculture at ng Bureau of Customs. Ayon sa Sugar Regulatory Administration, 2 container na may lamang asukal na galing sa Vietnam na 88% sugar at 12% glucose ang nakitaan ng 3,775 colony forming units o CFU per 10 grams, mas mataas sa limit na 200 CFU. Inaantay pa ng Agriculture Department ang resulta ng ikalawang retesting ng asukal na misdeclared bilang sweetening mix o pampatamis para makaiwas sa malaking taripa sa customs. Pero initial is not fit for human consumption. So, judging by the way it's sir, i-dispose na talaga yung shipment? Yes, most likely i-dispose. Nauna nang itinakda ng Food and Drug Administration ang mga limit ng CFU para sa asukal noong 2022. Ayon sa mga dalubhasa, ang mga masamang anyo ng mesophilic bacteria ay nabubuhay sa mga lugar na may moderate na antas ng temperatura, tulad ng E. coli at Salmonella. Ang labis na presensya ng mesophilic bacteria ay may masamang epekto sa kalusugan, gaya ng gastrointestinal diseases, diarrhea at food poisoning. Nagkakaroon ng bacteria sa asukal dahil sa production processes nito at ayon sa FDA, maaari itong mapababa kung magiging maayos ang pag-refine o paggawa ng asukal. Samantala, sumulat na si SRA Administrator Luis Pablo Azcona kay Negros Occidental Governor Bong Lacson para magdeklara ang provincial government ng Negros Occidental ng state of emergency sa lugar. Ito ay matapos atakihin ng red-striped soft-scale insects o RSSI ang mga tubuhan sa lalawigan. Batay sa datos ng DA, halos 600 hektarya ng tubuhan sa iba't ibang lungsod at bayan sa Negros Occidental ang napinsala ng mga insekto. Nag-request si administrator na magkaroon ng state of emergency, declaration of state of emergency ang province, so that SRA can use yung money niya, 5.4 million, to do emergency procurement. Ang ilan naman nating nakausap na umiinom ng sugary drinks gaya ng working professionals na sina Brian at Migs, kanya-kanyang diskarte sa pag-inom ng mga matatamis na inumin. Some doctors advice. So, hindi na po ako hindi na talaga ako restricted na ako sa mga more sugary products. Meron pong ininom na oat milk po, some almond milk, which yung mga sugar intake po is mababa or none. So, yung mga almond milk like unsweetened, so minsan ininom ko po yun. I still drink sugary drinks on an occasional basis when I have a hankering for something sweet. Like if I want to make a ice cream float, or if I just want something that goes along with my cake or something like that. Ayon naman sa SRA, nasa 1.9 million metric tons ng asukal na ang napoproduce sa bansa, bahagyang mas mataas sa target ngayong taon na 1.7 million metric tons. Inaalam ngayon ng SRA kung kakailanganing mag-angkat ng supply para matugunan ang pangangailangan ng merkado. Inaasahang ilalabas ngayong buwan ang bagong sugar order kung kailan at gaano karami ang aangkating asukal. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel.